Basta kay Sir Rojan, ibang klase. Let's go! Okay, welcome ulit sa ating klase. Sa video na to, pag-uusapan natin ang Article 1242. Sa article na to, dinidiscuss kung anong magiging effect kapag nagbayad si debtor sa isang taong hindi naman si creditor pero nasa kanya yung possession ng credit. Ano ba munang ibig sabihin ng possession of credit at anong halimbawa nito? Ano nga ba? Ready ka na? Sige, start tayo. Let's go! Yan, sige, basahin muna natin. Article 1242. Payment made in good faith to any person in possession of the credit shall release the debtor. Ayan. So this article na to, pinag-uusapan naman, paano kung halimbawa si debtor nagbayad sa isang taong hindi naman si creditor, hindi rin authorized na tumanggap ng bayad, pero nasa kanya yung possession ng credit. So ano mangyayari sa payment? So una, i-define muna natin kung anong ibig sabihin ng possession of credit. So itong possession of credit, we're not referring to not the creditor, okay? Hindi siya si creditor at hindi rin siya authorized, not authorized to receive the payment. Okay? Eh sir, kung siya pala ay hindi si creditor tapos hindi rin naman siya authorized na tumanggap ng bayad, bakit mawawala yung obligation ni debtor 'pag nagbayad siya? Kasi 'di ba ang general rule, payment to third person is not valid, sabi sa 1241. Payment to third person is not valid, okay? Tama naman, hindi naman talaga valid ang bayad sa isang third person. Pero sa 1242, ibang pinag-uusapan dito, ibang tinutukoy. Hindi nga ikaw si creditor, hindi nga siya authorized tumanggap ng bayad, pero nasa kanya naman yung possession ng credit. Yan. 'Pag sinabi nating possession ng credit, dun sa circumstance lumalabas na parang siya si creditor, okay? Ayan. So, it appears that under the circumstance of the case, siya si creditor, okay? So, appears to be the owner of the credit. Appears to be the owner of the credit. Yan. Puwede kasing iba yung creditor at puwedeng iba yung may-ari nung credit kasi nasa kanyang possession yung credit or yung instrument, okay? Yan. So, he may not be the owner, pero siya yung, nasa kanyang possession ng credit. Okay, yan. So, it appears to be the owner dahil nasa kanya yung possession. Ano bang example nito, sir? Ang example nito ay yung mga promissory note. Promissory note payable to bearer. Payable to bearer, ayan. Payable to bearer, yan. O yung promissory note, ito yung ano, pananda or yung tanda or yung proof na may utang talaga ang isang tao dun sa isang tao. So halimbawa, I promise to give A or I promise to pay A 10,000 or bearer. So I promise to pay A or bearer 10,000, yan. So for example, tomorrow, yan. Let's say yan. Ito yung senaryo natin. Ito yung nakalagay dun sa ano, sa pirasong papel, yan. Tapos may pirma ako. Yan, may pirma yan. Okay? So ang ibig sabihin nito, nangangako ako magbabayad ako kay A bukas o kaya naman kung sinong may hawak nung promissory note na 'to. Whoever bears the promissory note. Yan. Pag sinabing bearer, kung sino man ang may hawak, siya yung babayaran ko. Nagets tayo dun. Hindi man siya yung creditor talaga, pero dahil siya ang may hawak nung proof of credit, which is the promissory note, pwede akong magbayad sa kanya. At dahil hindi naman ako aware na naiwala ni A, kasi nga napulot ni B, okay? Hindi ako aware, good faith ako, wala akong liability 'pag nagbayad ako kay B. Halimbawa, ulitin natin 'yon. So, binigay ko na kay A yung promissory note, naiwala yung promissory note napunta sa possession ni B. Possession.
nakapulot, 'yan. Si B yung nakapulot. Hindi naman talaga siya binigay ni A, so therefore hindi siya authorized at hindi naman talaga siya si creditor, kasi nga ang creditor ay si A. Pero dahil siya ang may hawak ng promissory note, puwede akong magbayad sa kanya for as long as good faith ako, 'yan. So therefore may requisites tayo. Ang requisites para maging valid yung payment under 1242, number one, yung payment dapat ay good faith. Good faith dapat si payor. 'Yan. Ibig sabihin hindi niya alam. Hindi pa sinasabi ni A sa akin na naiwala niya at hindi niya pa sinasabing huwag ako magbayad kung kanino, kung sino man ang makapulot. Kasi wala akong authority binigay dun, 'yan. Pero 'pag wala akong malay, good faith ako, ta's nagbayad ako, 'yan, puwede 'yun. At yung pangalawang requisite, nagbayad nga ako dun sa taong may possession ng credit. So, the person to whom the payment is made must be in possession of the credit. Okay? With possession of credit. Yan. So, yun yung dalawa natin. Good faith and possession of credit. Yan. Kasi hindi lang basta ano yung nagbayad ka lang basta sa kung kanino man yung possession of credit, tapos alam mo na hindi talaga siya si creditor, hindi magiging valid yung payment mo. Okay? Yan. So ito yon requisites para maging valid yung payment. Eh, sir paano 'pag ganito, baguhin natin. Instead of bearer, ginawa kong order. Yan. 'Pag sinabing order, kailangan niya ng endorsement. Yan. Yung endorsement kasi, alam na binigay. Halimbawa, sa likod ng promissory note, ito yung likod ng promissory note, ibinigay ni A kay B, to B. Yan. Tapos may pirma ni A. Yan yung pirma ni A. Ibig sabihin, ibinibigay talaga or ipinapasa talaga ni A kay B yung promissory note. At dun ako magbayad. Inuutusan ako ni A na dito ako magbayad. So may proper endorsement na nangyari with the letter I. Endorsement talaga yung letter I. Under the negotiable instruments law. Okay? Under the negotiable instruments law, pinapayagan ng pagpapasa ng credit from person to person, either bearer or order. Pag order, meron talagang authority, okay, or approval na binigay ni A kay B by proper endorsement by signing dun sa credit. Kung halimbawa, payable to order tapos naiwala ni A, napulot naman ni C, okay, napulot ni C, wala naman siyang endorsement na nangyari, tapos nagbayad ako kay C. Ano mangyayari? Hindi valid yung payment. Dahil ang atin is payable to order. Ay sir, kala ko ba possession of credit? Magkaiba kasi kapag bearer kasi, kung sino man ang makahawak ng instrument kahit walang endorsement, siya ang magiging siya ang dun ka sa taong yun pwede magbayad. Pero kapag order, may utos, dito ka lang magbayad. 'Pag yan naiwala at napulot ng ibang tao, hindi ka pwede magbayad dun dahil hindi naman siya inuutusan ni payee or si A na dun ka magbayad. Okey? Hindi mo pwedeng gamiting dahilan yun dahil ignorance ka na nun. Okey? Kahit sabihin mong good faith ka. Ayan, kasi order yun. So, ligtas kapag safe kapag order kahit maiwala mo, hindi agad mawawala yung obligation, kahit magbayad. Okey? I hope malinaw tayo dun. Magkaiba kasi yung possession of instrument at possession of credit. So, in the case of C, nasa kanya lang yung instrument pero wala sa kanya yung credit. Yan. Kasi payable to order. Unlike kay B, nung napulot ni B, nasa kanya yung possession of credit dahil bearer. Yan. Ito kasi order yung senaryo natin. Okay? So yun, dito nagtatapos yung Article 1242 tungkol siya sa sitwasyon or circumstance na kung saan nagbayad si debtor sa isang taong may hawak ng credit. So yung may hawak ng credit, hindi siya yung creditor, hindi rin siya authorized, pero under the law, parang siyang may-ari ng utang. Pero nangyayari lang 'to kapag payable to bearer. Puwede rin naman sa payable to order pero kailangan may endorsement. So may pirma dapat ni A, or ni creditor at para dun sa pagbibigyan nung, promissory note.
Tapos, sabi nga natin, general rule, hindi valid ang payment sa isang third person. Pero sa sitwasyon na to, 1242, nagbayad si debtor in good faith sa isang taong may possession ng credit. So therefore, mawawala na yung obligation ni debtor. Okay? So, yan. I hope meron ako nadagdag na bagong learning na magagamit ninyo sa inyong mga klase. Kung medyo nabilisan ka, ulitin mo yung lecture natin, I'm sure ako makukuha mo rin yan. And paki-like na rin, paki-share, and subscribe para marami pa tayong matulungan. And like kong sinasabi sa inyo, mag-aral kayo mabuti, mag-ingat palagi at laging tatandaan, ibang klase ka. Bye-bye!